tol, ito na nga yung ginawa nating pipe. And syempre, hindi lang isa, kung hindi, dalawa. O, di ba? In the Philippines, boy, Aerox, dalawang pipe. Ngayon lang to binuksan, ngayon lang ako magpapalit. Ayan o, buong buo pa, solid. Ngayon, tatanggalin natin to. Customize yan. Wow, wow, wow! Wow, wow, wow! Wow, wow! Wow, wow! Sira yung motor ko. So magpapa-powder coating ako mamaya, kulay itim lang. Good morning sa inyong lahat, and for today's video, ito nyo, nag-soundcheck tayo ng ating pipe. Yung pipe na gamit ko nga pala is E-TEC pipe version 2. Kung nagtataka kayo bakit hindi stainless yung ating heat cover, dahil pina-customize natin to sa E-TEC para maging kulay black lang siya, para siya heat cover ng version 1. Gusto ko kasi minimalist look lang, so para sa akin pag black, minimalist siya. Sobrang neat tignan kapag stock look lang siya pag black lang. Kaya tayo nagbablog ngayon at kaya tayo agang umalis dahil tanga tayo ngayon sa Cavite. Magpapagawa ako ng pipe, pa-customize tayo ulit ng pipe para sa darating na Scooter King. So muna tayo ng Naik, tapos ituturo ko kayo doon kung paano nila ginagawa yung pipe. Ayun, samahan nyo ako. Tara, puntahan na natin. Let's go! Hi guys, so today nandito tayo sa Naik. Dito yung warehouse ng CityWorks, and kasi nga magpapapalit tayo ng pipe. So itong pipe natin na gamit, E-TEC pipe version 2, pero naka-customize siya. Gagawing bitter itong pipe natin para di masakal yung takbo, para malabas talaga yung power ng motor natin. Sa mga nagtatanong, yung elbow ng ating E-TEC pipe is 28mm yung sukat. Kaya kung makikita nyo, kompleto talaga yung mga machine na ginagamit natin dito para makabuo ng isang E-TEC pipe. Ito yung mga machine na yan. Ito yung panggawa ng elbow. Meron sila dito sukatan. Ito pang Mio to. Sinusukat mo na nila dito para eksaktong-eksakto yung gawa para sa mga motor nyo. Ito yung panghinang. And dati na-vlog na naman natin to. Nakita nyo na ako paano siya nag-function. Ito yung pinakabago natin. Meron na tayong powder coating. Lahat ng pipe na gagawa dito is ginagamitan na ng powder coat. And syempre, mas matibay na yon. Hindi na siya basta-basta matutuklap. Naka-powder coating na tayo para sa paint ng mga muffler. So ngayon mga tol, dahil nga yung E-TEC pipe dito natin, i-upgrade lang natin sa B3. Kaya ito rin yung gagamitin natin body. And tatanggalin natin to. So guys, ito na yung fiber natin nung binuksan. Ayan o. Buo pa rin siya o. Tsaka puti pa din. Isipin nyo yung binyahe natin dito. Nag-Manila Matnog na tayo. Cotomines, Sagada, Marilake, Quezon. Tapos pang daily din, di ba? Pero tignan nyo naman, halos isang taon na tong pipe ko. Ngayon lang to binuksan, ngayon lang ako magpapalit. Ayan o, buong buo pa, solid. So ito yung screen natin na ginawa kanina, ibibilog lang natin to, no? Para ito yung lamang loob ng pipe natin na gagawin. Pero lahat ng version same lang naman, no? Sukat lang yung pinagkakaiba ng lamang loob, no? Yun. Finished product. Sa mga tol, ito na isang finished product natin. Ayan, nahinang na. So ito na yung pinaka screen ng ating pipe. Ito yung nasa loob. Maghihinang naman tayo nung screen type na ginawa natin kayo na yung binilog natin. So ngayon mga tol, gagawin natin, nakahina nyo ba ito? Kailangan natin linisin yan para mamaya smooth lang siya pag pinasok dun sa ating screen dito. So linisin natin yung mga excess na bakal. Ngayon mga tol, ang gagawin natin, yung nilinis natin kanina ng mga bakal ito. Ngayon, idudugtong na natin siya dito sa ating screen. Yung finished product niyan, na-welding na. So dito ilalagay yung tip niyan sa labas. Tapos, kung may imagine nyo, papasok natin dito yung pinaka-body. Then ito yung binabalutan ng fiber.
So ganyan ang itsura ng laman loob ng E-Tech pipe. Kaya hindi basta-basta magkaroon ng kalansin ng mga pipes nyo pag naka-E-Tech pipe kayo. No, dahil welding yan, hindi yan babaklas. Yun. Yun. Yan yung finish natin, no? So ngayon mga tol, maglalagay naman tayo ng fiber. So ito yung ginagamit namin fiber dito sa ETWorks. Kaya pero nga muna, papakita ko lang sa ating mga viewers. Ayan. So ganyan yung ginagamit natin, hindi yung bulak-bulak, no? Isang buo mismo. So ganito yung magandang quality ng fiber para sa mga muffler. So kabit na natin guys. Ilalagay natin yung fiber dito sa ating ginawa na screen and yung exit and entry point. Ayan, ikot-ikotin lang natin ganyan. Pero ito yung mas mahal na quality, no? Ito tong quality nito kaysa dun sa isa. Saka makikita nyo naman, no? Eh nakita nyo rin yung huli nating ginamit na fiber, no? Kahit sobrang tagal na, layo na ng binyayin natin, pero buo pa rin yung fiber niya, hindi pa rin nasusunog agad. Compared dun sa bulak, yun, madaling masunog yun. Kaya ito, the best to, yung ginagamit natin na bulak dito sa ETWorks. So ngayon, ilalagay naman natin yung ating body. Like this. Yan. Right mga tol, ito na nga yung ginawa natin pipe kanina and ayan, nakaporma dito yung bracket. So weldingin na lang to. Tapos saka natin pipinturahan mamaya. Tapos dahil customized nga siya, ang ilalagay natin cover is yung version 1. So ito yung sukatan nila na heat cover ng version 1. Kasi usually yung heat cover ng version 3 stainless. So ang pinakabit natin yung pang B1, which is yung plastic block. Ayan, para stock look lang siya. So yan kuya, ilang temperature ba yung kailangan nito para maluto yung pipe natin? Abutin natin ito ng 250. To cool down yan sa baba. Tapos So pag nag 215 siya, pag na-reach yun na yung maximum niya, 215. Tapos mag-cool down na yun hanggang matapos na siya. 15 minutes. So dito, isi-set natin 15 minutes. Naka 15 minutes. Naka 15 na siya. Ayan. Usok po. Ang ganda ng pagkaka-finish. So guys, ito yung pipe natin na ginawa natin kanina. Ayun, nakakalabas lang sa oven. Mainit-init pa. Kasama natin Gospel Boys. Tapos And na syempre, kayo. ayun, si Daily Life, kasama natin. Si Jugi Boy, si Boss Batisay, and syempre si Kalokal. Feeling ko, ito na yung huli kong gawa ng pipe. So ngayon sa sound check natin tong ating E-Tech pipe na bago. Sheesh! Walang singaw, no? Walang singaw, no? So yun na nga mga tol, yung ating E-Tech Type version 3 na customized na ginawa kanina. And kung gusto nyo rin ng ganito, mag-message lang kayo dyan or mag-comment lang kayo dyan sa baba para ma-assist ko kayo. So hanggang dito na lang, Save Moro signing out. Shush!